What's up mga boy? Pupunta kami ngayon sa Sorsogon sa Paguriran Island and Lagoon. Unang hinto, yung gasolinahan. Masakit panoorin ang pag-ikot ng metro, pero mas masakit isipin na wala pa kaming kalahati sa biyahe ay nabawasan na ang budget ko. Ride safe na lang sa wallet ko, aray ko. 8.1. Biyahe mula sa Albay papuntang Sorsogon ay maganda naman sa paningin. Maraming puno, mahabang kurbada, at chill ride naman talaga kami. Walang resingan, walang hatawan, banayad lang ang takbo. Sobrang chill sa totoo lang. At dahil ako nga pala ang nauuna sa linya, wala akong ibang magawa kundi titigan ng mahabang kalsada at siguraduhin hindi kami maliligaw. Habang sila sa likod ko, malamang kabisado na nila ang bawat kaskas sa helmet ko. Kung may bala kayong pumunta rito at mahilig kayo sa banayad na takbo habang pinapakiramdaman ng dahan-dahang paggalaw ng oras, para sa inyo to. Pero kahit gaano ka-chill ang ride, hindi mawawala ang mga random na ganap. Bigla kami napahinto sa tabi ng daan kasi lumuwag ang side mirror ng kasama ko. Muntik nang umiwalay sa motor, parang pagod na rin yata sa biyahe. At dahil nakahinto na rin naman, nagpicture at selfie-selfie na lang din kami saglit habang nag-aantay. Pampakintal lang o documentation ba na buhay pa naman kami at hindi pa sumusuko sa daan. Hello guys. Hello vlog. Hi po vlog. Nang maayos na ang tornilyo ng side mirror at sapat na ang bilang ng selfies para sa araw na ito, tinuloy na namin ang biyahe. Wala nang arte, dire-diretso na ulit. Balik sa posisyon, ako sa unahan, sila sa likod at ang mahabang kalsada na naman ang kaharap ko. Ganun lang naman talaga ang buhay. Tigil ka sandali para ayusin ang mga maluwag na bahagi. Tapos kakailanganin mong humarurot ulit ng dahan-dahan para makarating sa destinasyon. Habang nasa daan, inabutan na kami ng sikat ng araw. Bandang alas 6 na ng umaga o alas 6 ng imedya. Kung inaakala niyong aesthetic at cinematic yung moment na sumisikat ang araw habang nakamotor, ang totoong realidad ay masakit na ito sa mata at nakakasilaw sa daan. Masarap sana ang simoy ng hangin, kaya lang kailangan mo nang mag-adjust ng visor kung ayaw mong magmaneho ng nakapikit. Yun na nga, nakarating na tayo sa Sorsogon City. Konting kembot na lang, kakarating na tayo sa Paguriran. Ramdam mo na yung excitement sa ere, o baka gutom lang to dahil sa tagal ng biyahe. Ilang minuto na lang ang layo at matatapos na rin ang marathon ng pag-upo sa motor.
Dahil sa husay namin sa pag-navigate, napahinto kami sa gitna ng daan. Hindi namin alam kung saan ang papasok sa public market sa Sorsogon. Akala mo ay GPS ang gamit, pero intuition lang ang pinapairal. Kailangan naming huminto rito para bumili ng lulutuin para sa pananghalian. Kung inaasahan nyo na puro aesthetic lang ang laman ng vlog na to, nagkakamali kayo. Kailangan din naming mamalengke at magmukhang matino habang namimili ng sangkap. Pagkatapos itong side quest, saka pa lang kami tutuloy sa paguriran. Ayaw niya mag-barbecue? Bago, kumain ba? Pangihaw. Iwayo pa matulog ba? Oo. Sarap sana. Pwede boy, pwede boy. Bawal magkarnig. Hey guys. Iskisan ko yun eh. Name your pride. Unang eksena sa palengke, pagbili ng tilapia. Kailangan natin pumili ng sariwa, yung tipong tinititigan ka rin habang tinititigan mo siya. Pagkatapos makipagnegosasyon sa isda, lilipat tayo mamaya sa karne. At syempre, para makumpleto ang pagka-Pilipino ng handaan, hindi mawawala dito ang maliliit na hotdog. Wala pa kami sa paguriran, pero ang basket namin o ang dala-dala namin plastic, handa na para sa isang pambansang birthday party. Pabuntian ba? Ano? Sabi na wala sa mga na. Binigyan na lang yan sa park out. Hindi, gusto ng discount. At ulit. Ano pala? Tanong. Binigay na lang. Matapos ang mga protina, dumako naman kami sa mga pampalasa. Bumili kami ng sibuyas at kamatis, ang dalawang bagay na lagi nagpapaiyak sa kusinero. Hindi dahil sa emosyonal, kundi dahil sa apti sa mata. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mantika dahil walang silbi ang lahat ng pinabili namin kung hindi rin naman namin ipiprito sa tindi ng kolesterol. Para naman sa panghimagas, umabol kami ng pakwan. Kailangan para kunwari healthy ang pamumuhay natin pagdating sa tabing dagat. Kumpleto na ang mga sangkap para sa pananghalian, kaya pwede na kaming umalis sa palengke bago pa kami tuluyang maubusan ng budget. Andun pala. Diba? Ano tara na? Jin. Ayun na nga, magic. Biglang transition at balik na ulit kami sa biyahe papuntang Paguriran. Ang bilis ng pangyayari sa video, pero ang totoo, hindi ko na napakita na may pinapili pa pala kami sa Pure Gold. Isipin nyo na lang na dumaan kami doon sa loob ng isang kurap ng mata. Dire-diretso na ang takbo ngayon. Wala lang hinto-hinto hanggang sa makita na namin ang dagat. Sa wakas, heto na. Papasok na kami sa mismong daan patungo sa parking ng Paguriran. Kung
inaasahan ninyong sasalubong sa amin ay isang grandyong entrada, ang realidad ay isang simpleng daan lang kung saan kailangan mong mag-iingat sa pagmaniobra ng motor para hindi ka ma-offroad bago ka pa makita ng dagat. Konting silinyador na lang, makapag-park na rin kami sa wakas at matatapos ng misyon ng pagmamaneho. Abangan nyo ang part 2 ng video.